Magandang umaga, magandang buhay mga ka-industriya at mga kasapi sa ating paghahayupan, lalong-lalo na sa pagbababuyan. Ngayon po ay nandito tayo sa rooftop ng ating babuyan kung saan ay ito po ay natapos na at yaring-yari na po. Kaya ito po yung ating pag-uusapan at ito yung aking isi-share ngayon. Kaya inyong patuloy na subaybayan at makibahagi tayo sa ating mga gawain, sa ating pag-aalaga ng mga baboy. Hindi lang po, kundi sa lahat ng mga hayop. Kaya medyo matagal-tagal na rin po akong hindi nakakapag-share sapagkat tayo po ay naging abala. Kaya ngayon, nandito po tayo sa ating rooftop at ating ibabahagi ang mga nangyaring kaganapan. Halos isang buwan na ang nakakalipas noong tayo ay magpagawa mga ka-farmers ng ating babuyan. Atin pong ipina-repair ang ating babuyan sapagkat ito po ay napakadami ng sira. At kung napansin nyo po, yung mga sirang yan. At yan po yung ating ipinagagawa ngayon. At nandyan din po yung ating magigiting na mga karpintero. Siya nga po pala mga ka-farmers, tayo ay magbabahagi tungkol sa ating pagbababuyan. Sa kasalukuyan po ay bakit po natin ito ginagawa. Ang mga ka-farmers, dahil nga po sa ito yung ating kinagisnan o kinamulatan na hanap buhay, na tayo ay nakapagpundar ng maliit na babuyan hanggang sa dumating po yung panahon na ito ay lumakalaki na. Dahil po sa tayo ay kumikita na ng konti, at ito naman po ay hindi natin pwedeng pabayaan. At yun nga po mga ka-farmers, ay sa patuloy na pagdating at paghaba ng panahon ay itong ating babuyan ay nagkaganito, medyo sana all lumaki-laki. Nabagamat tayo ay maraming pinagdaanan, ay patuloy pa rin tayo, hindi tayo sumuko. Okay. Kaya doon sa lahat ng mga ating mga kaibigan at mga dati na pong mga kaibigan na nagbababuyan, ang atin pong pag-aalaga ay kailangan tayo maging matyaga. So yung mga pagsubok ay dapat po nating paglabanan yan. Kaya tayo ay patuloy na makikibaka. Huwag po tayong susuko. Tulad po ng nangyari sa akin ngayon, na marami na po itong pinagdaanan. At kung napansin nyo, yan, yung mga ginagawa na yan, yung mga sira na yan, ay yan po yung ating paayos. At kung napansin din nyo, yung ating mga baboy na nandyan sa ilalim, ay talaga namang pagka dumadating po yung panahon ng tag-ulan, sila ay nababasa. At pag dumadating din yung panahon ng tag-araw o tag-init, sila po ay naiinitan. Kaya nagkakaproblema po tayo sa ating mga alagang baboy. So ngayon ay atin na po itong ipinaayos. At ito nga po ay dahil minamahal yung ating alagang mga baboy. Yun. So dito po sa ating pag-aalaga ng baboy, kailangan po tayo ay maging matyaga. Yun nga po, tulad ng nasabi ko, yan, napakahirap po ng mag-alaga ng baboy, lalo na po kung sa panahon ngayon may kamahalan yung ating mga pinakakain. Kahit na po anong uri ng mga brand ng ating pakain ay talaga pong nagmahal at tumaas. Yan po ay oh my God! Mga materyales, mga raw mats o sangkap sa paggawa ng feeds. Yan. Kaya ngayon ito naisipan ko muling i-share ang nangyari at mga mangyayari pa sa aking babuyan. Kaya sa kasalukuyan, kung mapapansin nyo ngayon yung ating mga alagang baboy ay sila ay maliwalas na yung pakaramdam, masigla na sila, hindi na sila nagkakaroon ng mabigat na stress, at sapagkat naiiwasan na po yung mga halhal o yung mga nararamdaman nilang init sa pamamagitan ng nakaraan na tayo ay walang bubong, halos sira-sira.
At pag panahon nga po ng tag-ulan ay ito ay nababasa. So ito nga po pala mga kaibigan, mga kasama, first time kong gumamit ng bubong na yan, na asbestos. So doon sa hindi pa nakakagamit po, ay ito po ang maisishare ko. Napakaganda po pala nito sa ating mga alagang baboy. Itong pagkat sa panahon ngayon, unang-una yung medyo may katibayan siya. Sa panahon ng tag-ulan talaga naman po hindi tumatagos. At ito po ay hindi madaling mag-init na katulad po ng ating mga nakaraang ginamit na yero. At ito nga po pala ay napakalamig ng pakaramdam ng ating mga alagang baboy. Talaga namang kitang-kita natin yung kanilang mga magandang sitwasyon ng baboy, na hindi sila nakakaramdam ng mga stress. Yan. So kaya dito ang mga kaibigan, mga ka-farmers, ang ating nag-iingatan po ay yung tayo ay tamaan ng sakit. At sa kasalukuyan ay ito nga po, tayo ay panatag na yung ating pakaramdam, panatag na yung ating kalooban, na yung ating mga alagang baboy ay safe na safe. At sa ngayon nga po ay tayo ay nakapagdagdag na rin ng kaunting mga alagain tulad ng mga dumalagang ito, na yan po ay ating yung mga inalagaan. Talaga naman po ngayon ay ating pinundar para sa ganitong panahon na matapos na yung ating bubong na talaga namang sa akin ay napakaganda, ay magiging kontento na yung ating mga alagang baboy. Yan, kung napansin nyo yan, mga ka-farmers, ang lapad po. Ako lang nandito, nakaupo lang ako dito sa isang aking bubong. Ito po yung aking inuupuan ito. Ito po yung isang building. So doon po sa likod pa doon sa banda, meron pa doon isang building na medyo hindi natin makita. At medyo nakaupo tayo. Yan. At yan, ating pasyalan. Ito ngayon tayo mga ka-farmers, yan. Naglalakad tayo. Yan. Ito po yung sinasabi ko pang isang building na ating na kanina. Yan. Nandito tayo. Yan. So yung pong ilalim niyan, mga ka-farmers, ay yung mga barako na nasa ilalim ng isang building na yan. Yan. At dito naman sa kahabaan na ito ng ating isang building na ito na ating kinatatayuan, ito naman po yung mga, ang ilalim po nito ay yung mga inahinan. Makikita niyo yan mga ka-farmers. Yan, lakad tayo. Yan. May tawag lang. Hello. Yan, dito tayo. At kung napansin nyo mga ka-farmers, itong isang ito na building na ito, yan ang patatlo, yan po ang ilalim niyan ay barakuhan din. Yan, nakikita rin nyo kung ano yung mga nasa ilalim yan. Ito sa pagpapatuloy natin mga ka-farmers, tayo ay patuloy na nagsishare ng ating mga nagiging karanasan dito sa ating pagbababuyan. At yun nga po palang ating pinaka main dito ay yung bakit asbestos ang ating ginamit at ano ba talaga yung kaibahan ng asbestos sa ating mga nakaraang ginamit na bubong. Yung akin pong pagbabahagi ay at sa kasalukuyan kong na-experience na maikling panahon pa naman, halos ay isang buwan pa lang mahigit, ay napakaganda po. Yan. Bagamat medyo may kamahalan, ay talaga pong swabe naman ang pakaramdam. Yan nga po ang aking patuloy na binabahagi, na magiging kampante na po yung ating mga alaga. Yan.
magiging kampante na rin po yung katulad ko na nag-aalaga ng baboy na hindi na po tayo mag-aalala na pag panahon ng tag-araw ay matingkad yung init ay agad ay maapektuhan yung ating alagang mga baboy. So sa ngayon po ay sa ilalim nito ay talagang napakasarap pong pumwesto. Pag tag-araw o tag-init ay malamig ang pakiramdam sa ilalim. So yun po yung aking na-experience. At yun nga po, medyo itong ating asbestos na ito ay yung tulad ng sinasabi ko, medyo may kamahalan kumpara. Kasi ang patid niya ay 10 feet lang ang pinaka mahaba. So mangangailangan tayo ng maraming sukat bago natin makumpleto. So ito po yung ating pagbabahagi tungkol dito sa asbestos, bakit ito yung ginamit ko at bakit ito yung nagustuhan ko. Dahil nga yung ating mga ibang kaibigan na ganito rin ang hanap buhay ay ito rin yung kanilang mga ginamit, lalong lalo na sa mga manukan, ano? Yan. So tayo po ay nakigaya sa kanila at ngayon naman po ay epektibo ang aming pakiramdam at naging ang pakiramdam talaga ay epektibo at suwabe ang dating sa ating mga alagang baboy. Yan. So napakasarap pong pagmasdan ng ating mga kapaligiran. Ayan. Sapagkat itong aking babuyan ay napapaligiran po ng ating mga pananim na mga Sana all. iba pa. Kaya napakalamig po ng dating din dito. Yan. Yan po yung aking pagbabahagi ng mga tungkol sa ating kasalukuyang hanap buhay. Ang maisishare ko rin lang po ulit ay yun nga po, pabalik-balik ko pong binabahagi na tayo po ay maging maingat. Bagamat yung ating bubong ay maganda, safe na, talaga namang sa pakiramdam natin ay hindi na sila nakakaramdam ng mabigat na stress o halhal nga, ay mag-iingat pa rin po tayo. Huwag pa rin po tayo magiging kampante sapagkat ang sakit na kalaban natin ay nandyan lang. So yun po, tulad ng dati, iwasan ang mga pagpapapasok sa ating mga babuyan, lalong lalo na sa mga harvester at mga mamimili ng mga biik, mamimili nga po ng mga patiner. So yan, kaya ganun po. At ito, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood sa aking mountain channel dito sa Mayor's Vlog. At bagamat yung aking content ay hindi siguro kagandahan, lalong lalo na sa mga hindi mahilig dito sa ganitong uri ng vlog, lalo na kung ikaw ay hindi naghahayupan o wala kang hilig mag-alaga ng mga hayop tulad nito, pipili ka sigurong maboring. Pero kung ikaw naman ay nasa linyada ng mga paghahayupan, lalong lalo na sa pagbababuyan, so magkakaroon ka rin siguro ng interest na bakit ganito ang pinalit o dapat nating malaman kung ano-ano ba yung mga sangkap na pipili natin gamitin na pipiling makatulong sa ating mga alagang baboy. So ito na po yon mga kababoy, mga ka-farmers, ano? Simple lang po yung ating mga konteksto dito sa ating vlog. Yan. Pero pipili natin itong kapulutan. Pipili natin itong makunan ng mga idea na kung bakit natin gawin ito o kung ano-ano ba yung mga dapat natin gawin sa ating babuyan para tayo ay makaiwas. So ngayon, maraming salamat nga pala sa inyong patuloy na pagsubaybay at shout out sa lahat ng aking mga subscribers na nandyan lang palagi. Yan, kaya I love you all mga ka-subscribers. Bye bye and happy farming and God bless to all of us.